A few moments later. So ayun nga. Dahil po mayroon tayong daladalang mga alagang nokis mga kabrid yan na kinarga natin niya, kaya napaka ano lang tayo, disente magpatakbo ng ating motor na sniper mga kabrid. So ayan, tinakbo niya po mga kabrid is mag C700 kilometers mga kabrid, all the way from Antipolo to Matnog, Bulan, Sorsogon mga kabrid. So tamang chill lang din tayo. So ang talagang umaabala lang sa takbo natin yung paggagas at yung ating lumiliyab na wet po mga kabrid. So naku po mga kabrid, talagang surrender mga kabrid yung ating wet po sa sobrang haba ng biyahe mga kabrid. So pag naubusan naman siya ng gas, stop din tayo, sabay tayo lakad-lakad, and then let's go ulit mga kabrid. So ayan mga kabrid, ang tambutso natin mga kabrid isa singaw na rin dahil sobrang init niya. Pag ang tambutso pala natin sobrang init, tapos tatamaan ng tubig na malamig na yung mga sa amin is tamaw-tamaw, yung mga stagnant na water sa mga daan. Pag nababasa ang tambutso, rumurupok pala. Kaya yan pagdating ko dito, singaw-singaw na siya mga kabrid. Ano na siya, surrender na. Pinatingnan ko, hindi na kayang gawin ng DGZ Motorshop mga kabrid. So ang sabi sa akin, ang advice is kailangan madala ko siya sa talagang mismong pagawaan ng mga tambutso, yung muffler shop mga kabrid. So yun ang balak namin gawin. So sabi ko, i-maintenance na lang natin, palitan na lang natin ng langis, palitan natin ng clutch brake, yung clutch na yung cordon, pinagpalitan natin yan mga kabrid, para yung clutching na natin, tapos may timing din natin yan siya. Ang kagandahan sa pagpalit ng ganyan yung yan ang cordon na yan is diretso timing na rin sa clutch tsaka sa manibela mga kabrid. So ayan ang ating kaibigan mga kabrid na naka-blue na yan, yung naatas ang mag-siyasat at mag-inspect sa ating
pag andun ka na. Para sabi ko nga sa inyo, nung nasa kalagitnaan ako, parang gusto ko nang bumalik kasi iba na yung yung pakiramdam ba ng long ridean. So sabi ko sayang naman. Pero solid naman mga kabrid. Ang naging experience namin sa Bicol, sharing na lang din po habang nagkukwentuhan tayo, okay naman. Nagawa naman namin ang lahat ng nababase sa kakayanan ng aming budget mga kabrid. So tamang chill lang. Hindi tayo yung tipong super garbo pag umuwi. So tayo ay sikreto lang din. Tayo lang, selected lang ang taong natin pinupuntahan. So yung mga alumni, mga GC na mga magka-classmate, mga batch isa silent lang. So ilan lang ang chinat ko, tapos sila lang ang pumunta. Kumustahan lang, and then tamang lang, mga kababata, yun lang naman mga kabanding, yun lang naman ang mga tunay, mga kabrid, ang mga tunay na talagang supportive, yung tipong pag walang-wala ka, isang tawag mo lang sa kanila mga kabrid, kahit pa paano, may mga kung ano yung kakayanan lang nilang maiba sa iyo, basta andyan lang sila. So shout out din sa mga naging kasama ko dun sa Bicol, sa si Brad Jing, shout out sa iyo sir, si Brad Willie, thank you sa iyo pre, si Brother Alan, si Sir Gino, si Sir Ismeria, sir, thank you, sila Makmak, ayan, yung mga sila GC Boy, Sir Kidoy, yan, marami, si Paddy Froy, yan, marami sila, sila Muday, Sir Muday, thank you sa pag-aalay mo, and then marami pang iba na na-meet natin. So yung mga kaklase natin noon, medyo nagkahanda, kikita-kita kasi lagi akong namamalingki na hindi maiwasan na magkita-kita, ayan, kumustahan, yayaan, ayan, tamang chill. So syempre priority natin si mag-ina natin. So almost every day may tinatarget kami dagat na papaliguan. So naka-enjoy naman po. Makikita nyo naman sa mga last natin na kahit paano nagawa naman namin ma-record ang mga importanteng bagay na pangyayari, which is ang gagandahan kasi sa YT mga kabrid is everlasting, andyan lagi. Pwede mo siyang lifetime album na sinasabi na pwede mong buklatin kung gusto mong ma-represent ang sarili mo. Hindi gaya sa iba, kagaya ng blueprints na yun na inaalis ng admin nila. So si YouTube mga kabrid is very good, very fit para sa mga vlogger, sa mga kagaya nating lifetime na gustong maglathala or mag-share ng ating mga videos and mag-imbak ng mga memories natin sa buhay. So maraming thank you ulit sa lahat ng suporta at sa medyo experience naman. So ganito lang, tamang pag-maintain lang po tayo ng ating mga kagamitan sa pag-iingat ba. Kaya kahit makapag-save sana tayo ng pagkain ng manok, hindi muna, ito muna ang priority kasi halos araw-araw na naman natin itong gagamitin mga kapatid. Araw-araw na naman itong hatid sundo sa ating misis, araw-araw na naman siyang magamit sa pamamalingki, paghatid sa anak.
po, taong bahay lang po ako, alaga lang ako ng manok, masaya na ako doon. Hindi ako na iinggit doon sa mga taong chillax ang buhay dahil may mga motor sila. Hindi po, may iba po tayo, iba yung mindset natin pagdating sa priority natin ang mag-ina natin. Kailangan natin maalalayan sila sa mga oras mga kabrid. Thank you sa inyo. Maraming salamat.